At para sa ating mga balita, pambihirang mineral ng Ukraine, ipamimigay daw ni Zelensky kapalit ng tulong ni Donald Trump. At Estados Unidos, sasakupin ang Gaza at palalayasin ang mga Palestino. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Estados Unidos, sasakupin ang Gaza at palalayasin ang mga Palestino. Sinabi kahapon ni US President Donald Trump na ite-take over ng US ang Gaza. Yan ang sinabi ni Trump sa harap mismo ng mga mamamahayag matapos ang pagpupulong nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hinggil yan sa sigalot ng Israel sa mga grupong Palestino na Hamas. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. Kasunod nito, nanawagan din si Donald Trump na kailangang magkaroon ng permanenteng lugar ang mga Palestino sa mga bansang gaya ng Egypt at Jordan. Yan ay sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng dalawang bansa at maging ng mga Palestino. Binanggit din ni Trump na wag nang isipin pa ng mga Palestino na bumalik sa kanilang dating teritoryo na tinawag niyang demolition site. Why would they want to return? The place has been hell. It's been one of the meanest, toughest places on earth. And right now, I've seen every picture from every angle, better than if I were there. And nobody can live there. You can't live there. So if we can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations, and they're willing to supply it. If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, it could be Egypt, it could be other countries. Sinabi naman ni Netanyahu na ang plano ng US para sa Gaza ay isang malaking pagbabago sa kasaysayan at karapat-dapat na bigyan ng atensyon. Kasunod nito ay pinuri niya si Trump bilang pinakadakilang kaibigan na mayroon ang Israel. I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. And that's why the people of Israel have such enormous respect for you. Mariin namang kinundina ng Hamas ang nasabing proposal at sinabing magiging dahilan lamang ito ng tensyon at kaguluhan sa rehiyon. Dagdag pa ng grupo, hindi daw ito papayagang mangyari ng kanilang mga mamamayan sa Gaza Strip. Ang kinakailangan daw ay ang pagtatapos ng pananakop at agresyon laban sa Gaza, hindi ang pagpapatalsik sa kanila mula sa kanilang lupain. Naging matagumpay daw ang mga Palestino na mapigilan ang pagpapalaya sa kanila sa kabila ng pambobomba sa kanila sa loob ng 15 buwan. Sa gitna ng pagpupulong, hinikayat naman ni Trump si Netanyahu na magpatuloy na sa susunod na yugto ng ceasefire na ang layunin ay magkaroon na ng mas matagal na kapayapaan. Kasabay ang pag-aangkin sa credit na dahil sa kanya ay naging matagumpay ang unang yugto ng ceasefire. Ang mga sinabi ni Donald Trump ay nagdulot naman ng pag-aalinlangan kung itutuloy pa ang ikalawang yugto ng ceasefire deal. Sa yugtong ito, uumpisahan na ang negosyasyon tungkol sa tigil putukan na magreresulta sa ganap na pag-atras ng mga Israeli mula sa Gaza at ang ganap na pagpapalaya sa lahat ng mga bihag. Isang kasunduan na pinagdududahan ni Donald Trump sa paniniwalang hindi garantisado ang kapayapaan sa kasunduang ito.
Ipinagmalaki rin ng Pangulo na kapag sinakop na nila ang Gaza, ito ay magiging isang pambihirang lugar at ganap na international city. Magiging puntahan at tirahan ng maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ng mga Palestino. Nakatanggap naman ng kabi-kabilang batikos ang proposal ng Pangulo mula sa iba't ibang grupo at mga politiko, at sinabing ang nasabing hakbang ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon sa rehiyon. Naniniwala din sila na ito ay taktika upang ilayo sa pansin ng mga tao ang tunay na problema ng bansa. Mariin ding tinutulan ng bansang Saudi Arabia ang mungkahi ni Trump. Sa isang post sa social media, sinabi ng tanggapan ng Saudi Ministry of Foreign Affairs na mananatiling matatag ang kanilang paninindigan na kailangang itayo ang estado ng mga Palestino. Sinabi din sa post na malinaw at tahasang pinagtibay ng kamahalan ang posisyong ito na hindi maaaring bigyang kahulugan sa ibang paraan sa anumang sitwasyon. Binigyang diin niya na magpapatuloy ang walang humpay na pagsisikap ng kaharian ng Saudi Arabia upang maitatag ang isang malayang estado ng Palestine at ang silangang Jerusalem bilang kabisera nito. At hindi papayag na magkaroon ng diplomatikong relasyon sa Israel hanggat hindi ito natutupad. Sa ibang balita, pambihirang mineral ng Ukraine, ipamimigay daw ni Zelensky kapalit ng tulong ni Donald Trump. Isang deal ang ikinasa kahapon ni US President Donald Trump para kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Yan ay kung nais nito na magpatuloy ang suporta ng US sa bansang Ukraine. Naniniwala ang mga eksperto na bagaman Pangulo na ng Amerika, hindi pa rin nawawala kay Trump ang puso ng pagiging isang negosyante. At bilang negosyante, wala sa bokabularyo nito ang salitang alyansa o pakikipagtunggali. Isang salita lamang umano ang naiintindihan ng isang pangulong negosyante, at ito ay ang salitang deal. Kung nais mong makuha ang isang bagay, dapat ay handa kang palitan o bayaran ito. Hindi bukas, hindi sa isang araw, kundi ngayon. Ayon sa mga analyst, ganitong-ganito ang trato ng administrasyon ni Donald Trump para sa bansang Ukraine. Nais ng Pangulo na ibigay ang tulong sa Ukraine pero may kapalit. Nais ng Pangulo ang mga pambihirang mineral ng mundo na makikita sa Ukraine. Telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. We want a guarantee. We're handing them money hand over fist. We're giving them equipment. European is not keeping up with us. They should equalize. They should really be paying much more than us. But let's say equal to us, and they're billions and billions of dollars below. So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. Kasunod nito ay nilinaw ni Trump kung anong klaseng pambihirang mineral o rare earth ang inaasahan niya sa Ukraine. At yan ay ang lithium, uranium at titanium, mga mineral na susi sa pagbuo ng isang makabagong antas ng teknolohiya or New Age technology, gaya ng mga baterya at mga chips. Pero ang tanong ng mga eksperto, gaano kaya karaming ganito ang kayang ibigay ng Ukraine? Bagaman walang opisyal na report galing sa Ukraine, sinasabing tinatayang nagkakahalaga ng ilang trilyong dolyar ang mga rare earth mineral na kayang ibigay ng Ukraine sa US. Ito ang dahilan kung bakit umano ito ang hinihingi ni Donald Trump. Kung nais-anya ng Ukraine ang armas ng US, kailangan ding magbigay ang Ukraine ng mga tangible na kapalit sa Amerika. At wala na umanong maibibigay na mas maganda ang Ukraine kundi ang mga mineral na bihira lamang makita sa mundo. Pero ang nasabing demand ay hindi lamang basta galing sa isip ni Trump. Matatandaan kasi na si Zelensky mismo ang nag-open ng mga bagay na ito sa kanya.
Sinasabing bahagi ito ng victory plan ni Zelensky kung saan papayagan ng Ukraine na magmina ang Amerika ng mga nasabing mineral sa kanilang bansa. Yan ay bilang kapalit ng suporta galing sa US. Naniniwala ang mga eksperto na taktika ito ni Zelensky upang patuloy na maging bahagi ang Amerika sa gerang nagaganap sa Europa. Pero huwag anyang isipin na nakikipag-bargain ang US sa Ukraine o sinasamantala ng US ang kahinaan ng nasabing bansa. Kinakagat lamang daw ni Trump ang isang bagay na si Zelensky mismo ang nag-offer sa kanya. Tanong ngayon ng mga eksperto, papaano isasagawa ito? Kapansin-pansin na naghahanda ngayon ang Ukraine ng maraming mga deals at joint agreements upang makuha lamang ang pagsang-ayon ni Trump na magpatuloy ang tulong sa kanila. Naniniwala ang mga opisyal sa Ukraine na ito lamang ang tanging paraan upang magkaroon ng dahilan si Trump para ipagtanggol ang kanilang bansa. Hindi gaya ng sinasabi ng NATO na ang pagtatanggol sa Ukraine ay ginagawa sa ngalan ng demokrasya. Pero hindi lahat ay natutuwa sa deal na ito, gaya na lamang ng Russia at ng European Union. Ayon sa Russia, malinaw daw na binibili ng Ukraine ang tulong ng Estados Unidos. In other words, it is a proposal to buy aid, meaning not to continue to provide it free of charge or otherwise, but to provide it on a commercial basis. It is better, of course, not to provide aid at all, thus contributing to the end of this conflict. Mas makatwiran pa daw na isama ang mga sundalong North Korean sa gera kaysa bumili ng suporta mula sa ibang bansa. Para sa Russia, ang ganitong hakbang ay itinuturing na red line. Dagdag pa rito, hindi rin natutuwa ang mga bansa sa Europa sa deal na binuksan ni Zelensky kay Trump. Sa katunayan, pinangunahan ni German Chancellor Olaf Scholz ang pagbatiko sa deal na ito. Sinabi ni Scholz na dapat gamitin ng Ukraine ang kanilang likas na yaman upang pondohan ang mga kailangang gastusin pagkatapos ng digmaan. Isang makasariling hakbang daw ang gamitin ang perang ito para lamang suportahan ang depensa ng bansa. Sa madaling salita, isinusulong ng pinuno ng Germany ang diplomatikong hakbang sa halip na bilhin ang suporta ng iba para magpatuloy ang gera. Pero tanong ng mga analyst, gaano nga ba kapraktikal at kapanipaniwala ang deal na ito? Marami daw problema na nakapaloob sa ganitong klase ng kasunduan. Sinakop na ng Russia ang 20% ng mga teritoryo ng Ukraine at tiyak na meron ito ng mga sinasabing mineral. Pero mahihirapan ang sinuman na makuha ang mga mineral na ito mula sa kamay ng mga Ruso. Bukod dito, papaanong magsisimula daw ang pagmimina kung mayroong gerang nagaganap? Mayroon bang sapat na manpower ang Ukraine para isagawa ang pagmimina? Kung wala ay magpapadala ba ang US ng sarili nitong mga minero? Kung oo, gaano kasiguro na hindi sila aatakihin ng puwersa ng mga Ruso? Ito ay ilan lamang sa mga napakadelikadong sitwasyon na kailangang hanapan ng kasagutan. Ayon sa mga analyst, bagaman pwedeng lagdaan agad ang deal na ito, papaano naman kaya isasagawa ang pagmimina? Marami ang pabor ngayon sa sinasabi ng pinuno ng Germany. Kailangan ng Ukraine ang kanilang likas na yaman para muling itayo ang bansa pagkatapos ng gera. Ayon sa mga eksperto, aabutin daw kasi sa $486 billion ang gastusin sa muling pagtatayo ng Ukraine. Yan ay 3 beses na mas malaki sa kabuang ekonomiya nito. Dahil dito, kailangan daw na pag-isipan muna ni Zelensky ang deal na ito at huwag madaliin. Dapat anyang isipin kung sulit ba na ipagpalit ang likas na yaman ng bansa para lamang sa depensa ng kasalukuyang gera. Sa kabila nito, malinaw naman ang nais ni Trump. Kung gusto ng suporta, dapat itong bayaran. Ito ang tinatawag na transactional diplomacy sa estilo ni Donald Trump.